Okay, pag-usapan natin. Sir, magaling na ako mag-invite. Apps, magaling na ako. Paano magpa-join? Kaya ko na magpa-join sa loob ng isang araw. Kaya ko mag-on the spot, hot spy. May mga ganun ba na magaling magpa-join? Mga full-timer, magaling din magpa-join sa una. May mga full-timer, 1 month, 2 months, nakapagpa-join agad. Ang grabe mag-direct. Ang sipag. Pero guys, dagdugtungan natin yan. Hindi lang dapat magaling ka lang sa sistema. Kasi kahit anong galing mo sa sistema, alam mo paano magpa-join. Pero kailangan mo alamin yung tinatawag na 5 principle to success. Sir, may kailangan pa talaga ganun. Of course, kung sa baga pag nagluto ka, sibuyas pa lang yung pinaliwanag ko kanina. Yung recipe na yon. Para maging masarap, kailangan mong haluan ng bawang. Kailangan mong haluan ng magic sarap para maging kompleto yung sarap ng niluto mo. In short, ganun din sa success. Ang daming recipe na kailangan mong gawin kung gusto mong magtagumpay. Hindi lang sa skills na meron ka. Hindi lang na magaling ka lang sa skills to invite. Hindi ka lang magaling paano mag-build ng grupo. Kailangan alamin mo yung tamang way or tamang mindset ng mga taong negosyante para maging successful ka. Kasi tandaan mo, tao hinawakan mo. So dito pag-usapan natin is about leadership, pag-usapan natin. Okay? So first topic, number 1 is about manage your emotion. So pag naging leader ka na, so may downline ka na OFW, may downline ka na, ay isang downline ka na. So make it sure, manage your emotion. If you don't manage your emotions, then your emotion will manage you. Actually, lahat tayo may emotion. Lahat tayo kaya tayong tamaan ng emotion. Pero, pag hindi mo kayang i-manage yung emotion mo, kayang ibagsak yung 20% ng tagumpay mo, hindi mo makukuha yan. Kasi ang daming challenge na pwede mong pagdaanan. Hindi mo pwedeng sabihin, kailangan smooth lang gusto ko. Walang ganun. Maraming downline na pasaway. Maraming mga leaders na hindi mo magkasundo doon sa hub. So kailangan pag yung emotion mo, medyo mataas yung emotion mo, hindi ka makakonect, hindi ka makapalis ng emotion, medyo galit ka na agad, mag-quit downline mo. Yung tipong, ikaw ba yung leader na pagdating sa hub, kunting away ng konti, gusto mo bugbugan na? Di ba? Ikaw ba yung leader na hindi na agad na napagbigyan ng upline, wala na, nagli-leave ka na sa chatroom, hindi ka na nakipag-communicate sa upline? Ikaw ba yung leader na ganon? Ikaw ba yung leader na pag hindi ka nakipagsundo sa isang kasama mo, parang may kaaway ka sa loob ng sa chat room, ang gagawin mo, magli-leave ka na? So, kailangan manage mo emotion mo. Kasi, as a leadership yung pag-usapan natin dito, marami kang pagdadaanan dito. Pero, kailangan mo lang i-manage. Sari-sari ang i-manage mo dito, yung emotion. Pinaka-importante yan sa tagumpay na recipe yung emotion. Okay? So, number 2 topic. Pag na-manage mo na yon at ahead of time. So, napaka-importante yung ahead of time. Anong training kanina? Anong oras? Alas 10. Dapat, 9:30, prepared ka na. So, kung ikaw yung owner ng chat room, kung nagpabanding ka or nagpa-meeting, dapat, kung alas 4 yung meeting ng umaga or banding, 3 a.m., prepared ka na. So, malinaw? Dapat ganun. Kasi kung sa time hindi mo ma-manage yan, pagyaman pa kaya. Pag isang oras late ka sa lahat ng training or banding, 1 year din yung late. 10 years din yung pag-late ng pagyaman mo. So make it sure, kailangan gawin mo yan ahead of time. Ang Pilipino ba naman, meron tayong tinatawag na Filipino culture pagdating sa time. Meeting alas 4, magdatingan alas 4, start alas 5. Di ba? Pero sa ibang bansa, pag nagpa-meeting yung president, alas 4, darating alas 3, start alas 4. Kasi military time ang gusto nila. So, nagets? Tayo. Diba? So, kailangan practice mo yung ahead of time. Number 3. Drop everything. So, ito yung pinaka-common mistake sa lahat ng mga leaders, especially kung full-timer. Alam ko na yan eh. Ulit-ulit na speaker, Jomar na naman. So, alam ko na yan. So, nandyan ka nga sa Zoom, pero hawak mo naman cellphone, walang silbi. Sana hindi ka nag-join. Nandito ka sa loob ng Zoom, full-timer ka pa naman. Ba't ka naka-off cam?
Di ba? Drop everything. Kahit alam mo na yung topic. Kasi kung alam mo na ito, sana mayaman ka na eh. Simple lang. So wag mo sabihin, alam mo na to. Kasi kung alam mo na to, sana mayaman ka na. Sana naging part ka ng MC. Sana na kumikita ka na ng milyon. Di ba? So wag mo i-accept sarili mo na alam mo na to. Although alam mo na yung topic, in first mo lang inatinan, isang upo lang yan, akala mo lang, ganun lang kadali. Ulit-ulitin mong umatin ng training. Eh sir, bakit kailangan ulit-ulitin? Of course. Hindi mo ba napapasin sa school? Sa grade 1, dala-dalang English. Hanggang grade 6, English pa rin yung topic. Filipino, andun pa rin eh. Pagdating ng high school, hindi ka ba napapansin? Andun pa rin yung English, Filipino. So bakit inuulit-ulit? Para ma-memorize mo. Para ma-perfect mo. Kaya nga, pag sa kanta nga, pag inuulit-ulit mo, pag di mo naman alam kantahin. Di ba? Narinig mo lang sa TikTok, pero since gusto mo, lagi mong pinapatugtog, sinasabayan mo na. So, ganun din sa negosyo natin. Pag trainings, drop everything. Para lahat ng binabagsak na speakers, buuhin mo lahat ng mga natutunan mo, ikaw na yung pinakamagaling. Ganun lang kasimple yun. Kasi may speakers na motivation na sinasabi na hindi mo narinig sa iba. May mga idea na speaker na sinasabi, iba-iba yan. So make it sure that everything. Pag training. Di ba? Kung kailan may training, saka ka nag-OPP, anong silbi? Ang training is charger ng negosyo mo yan, sa backbone ng negosyo mo yan. Kung OFW, kaya salute ako sa lahat ng OFW, even kahit busy ka, pero never ka nagpa-absent sa trainings. Kasi libre na yung trainings na tinuturuan ka para maging matatag sa negosyo. Na tinuturuan ka para maging part ng millionaire circle. Kung paano maging part ng MC. Paano ka maging successful. Walang negosyo nagtuturo dyan sa labas. Ikaw mismo. Pero dito sa atin libre. Kaya salute sa lahat ng OFW. Kaya kung full-timer ka naman, bigyan mo sarili mo ng self-discipline na mag-attend ng training. Kung medyo na-umay ka sa speaker, edi mag-self-training ka. Punta ka sa YouTube. Simple. So, na-gets? Topic number 4. Open communications. Pagdating sa open communication, kailangan mo ng communication. Sa upline mo, sa mentor mo, doon sa leaders mo. Napaka-importante yan. Tandaan mo guys, hindi mo kayang mag-isa dito. Kailangan mo ng leveraging. Kasi hindi ka pwedeng yumaman na ikaw lang mag-isa. Kailangan mo ng kakampi. Kailangan mo ng team. Hindi pwedeng makadala ang isang tingting, walis tingting ng dumi pag nag-isa lang yan. Pero pag isang big fish yan, ang bilis yan. Ganon din sa network natin. Ganon din sa business. Kaya nga may base rule. So, kailangan may communication. Okay? Ganon lang. So, next, topic number 5. Walk the talk. So, ito yon. Especially sa mga leaders na nagsasabi, humataw kayo. Ikaw dapat tumataw. Simulan mo mismo. Diba? So, ganun lang. Sipagan nyo. Ikaw muna magsipag. Huwag ka panay mando. Kailangan simulan mo sa'yo. Ganun lang kasimple. Gusto mo gumaling? Huwag ka maghanap ng agila. Hanapin mo muna paano ka maging agila. Lalabas ng pusa yan. Gusto maghanap ng seryosong tao? Magseryoso ka muna. Hugot ba? Gusto mo ayaw mo lukuhin? Huwag mo lukuhin sarili mo. Simulan mo muna baguhin sarili mo. Simple lang. Gusto magkaresulta? O, kailangan mo muna gawin sa sarili mo mismo. Napaka-logic lang nun. Right? So, yan.